Hello Aurelians! Panibagong lesson, Lesson 11, Blood Analysis, presented by Mark Toby M. Sagandoy, presented to Dr. Elinita G. Cuenca, Section 3 CRI-A1-8. Lesson objectives describe blood stain pattern analysis and the type of blood stain, documentation of stain evidence, type of blood spatter and sample blood stain for DNA profiling, importance of blood pattern analysis, and reconstruction of crime scene. Describe the tools used to determine area of convergence and area of origin of the blood spatter. Dito sa first slide, i-describe natin yung mga blood stain pattern and then yung mga type of blood stain. So, before natin i-describe itong mga to, or alamin yung mga to, alamin muna natin kung ano yung blood analysis. Blood analysis, ito is sinasagawa ito para sa pagsusuri ng isang dugo sa na nakukuha natin yung dugo sa ugat ng kamay natin or sa mga daliri or sa crime scene. So, describe naman natin or alamin natin yung blood pattern analysis or BPA. Ito is nag-interpretations of blood stain at the crime scene in order to recreate the actions that cause the bloodshed. Bloodshed is yung pagbulwak ng isang dugo or pagdanak ng isang dugo. So, yung mga analysts, ini-examine nila ito by size, shape, distribution, and locations of the blood stain to form opinions about what did or did not happen. So, dito din, inaalam nila yung mga location ng blood stain para maka-form sila ng opinions kung ano ba yung mga nangyari at hindi nangyari sa isang bagay or sa isang scene. So, yung mga na-trained na analysis, ini-examine din nila yung mga blood na naiiwan sa isang crime scene. So, dito, merong random distributions of blood stain at the crime scene. Yung mga analysts, kinakategorize din pala nila yung mga stain by gathering informations sa spatter patterns, transfer voids, or mga marks na nag-a-assist sa mga investigator para malaman kung ano ba yung nangyari before na nagkaroon ng isang bloodshed. So, yung blood stain pattern analysis or BPA, isa siyang physical evidence na nagre-requires sa mga analyst na i-recognize or i-interpret nila yung mga pattern sa crime scene para ma-determine nila, maalam nila kung ano ba ang nangyari, kung paano ba na-create yung isang pattern. Ito po yung example ng blood stain pattern analysis. So, dito naman, sa type of stain, merong tatlo dito. Una, passive stain. Pangalawa, transfer stain. Pangatlo, impact stain. So, dito sa passive stain, sinasabi dito, include drops, flows, o pulls. Nag-i-include daw siya ng pag-drop or pag-flow ng isang dugo na typically result from gravity acting on an injured person. Pag yung isang injured person is gumalaw or tumayo at naglakad, nagfo-flow or nagda-drops yung isang dugo. So, ito yung example niya. Pag may sugat siya sa isang ulo at naglakad siya, nag-drops yung dugo through the surface. So, yung transfer stain naman, ito is nakukuha natin ito through contact. Pag nakipag-contact tayo sa isang bloodily person or nahawakan natin to, nakukuha natin yung transfer stain through the bloody shoe print. Pag natapakan natin yung isang dugo, natatransfer yung stain na yun sa sapatos natin or sa footprint ay sa shoe print natin. Then pag yung tao is being drugged or yung isang tao is nahila natin or hinila natin, natatransfer yung dugo sa kamay natin, na i-smear po or napapahid. So, sa impact
stain naman, nagre-result ito ng projecting through the air and usually seen as spatter. So, dito, pag ginamitan ng malakas na force yung impact stain, nagkakaroon siya ng usually nakikitaan siya ng spatter. So, dito, yung exit hole or exit ng pag-exit ng bullet sa ulo ng isang tao pag binaril mo, nagko-cause siya ng ganito. Nagko-cause po siya ng ganyan. So, but may also include gashes, splashes, and arterial spurts. So, dito naman, ito-document natin yung mga blood stain evidence, documentation of blood evidence, type of blood spatter, sampling the blood stain for DNA profiling. Dito, mostly na ginagamit dito yung sa pag-document ng isang blood stain is mostly ginagamit dito, kinakapturan siya or pinipicture siya by photography. So, ginagamitan din siya ng scale or ruler para ma-place natin yung mga para makapag-provide tayo ng accurate measurement. Then bawat angle ng na measurement natin is ipo-photograph din po natin. Ayan po. Then dito rin sa documentation of blood stain evidence, karaniwan din ginagawa dito pag yung isang object is na-collect na natin or intact or na-collect natin na buo, is ginagamitan din siya ng video or sketch para makapag-provide tayo ng perspective na documentations. Dito sa types of blood spatter, yung spatter classified siya sa tatlo. Una, high velocity impact spatter. Pangalawa, high velocity spatter. Medium velocity spatter. Then yung pangatlo, low velocity spatter. So, yung high velocity impact spatter, nagko-cause siya ng malakas na impact pag-impact ng isang force. So, nagpo-produce ito ng ginagamitan ito ng gunshot or mga high speed machinery. So, dito nagre-resulta ito pag malakas na puwersa is tumama sa isang tao or yung barrel, yung bullet is tumama sa isang tao, nagre-resulta ito ng random na pagkalat ng dugo or mga mas maliit na patak ng dugo. So, kung makikita nyo dito sa picture, ganyan po yung magiging mangyayari pag ginamitan siya ng high impact velocity spatter. May mga maliliit na random na talsik ng dugo. So, sa medium velocity spatter naman, nagre-result ito ng force anywhere from 5 to 100 feet per second. This type of spatter can be caused by a blunt force such as a baseball bat. This is also result of stabbing. So, dito, pag ginamitan naman ng baseball bat, yung isang tao or yung isang object, magkakaroon po siya ng ganitong pag-spatter or mag-create siya ng ganitong spatter. Tapos sa low velocity impact naman, low velocity impact nagko-cause siya ng blood dripping, or yung blood dripping is yung pagtulo ng isang dugo. Example na lang po natin pag yung isang person is na nosebleed dahil sa kaka-English. Hindi. Ito, na nosebleed siya, the force of the blood hitting a surface for low velocity blood spatter is 5 feet per second. So, dito, nakukuha yung low velocity impact pag yung isang tao is nag-blood dripping or nagka-nosebleed. Ganito po yung magiging itsura niya pag na-dripping po yung blood sa surface. This is caused the blood droplets large in diameter of between 4 to 8 millimeters. Sa sampling blood stain for DNA profilings, dito naman
Yung DNA profiling and DNA fingerprints, pinag-aralan nito or dinevelop yung technique nito ni Alec Jeffrey in 1985. So, dito, kinompare niya yung mga similarities and different of peoples ng DNA. Then, ginamit din ito para ma-resolving yung mga crime scene. Sa DNA profiling din, konting kaalaman po, mostly dito, mostly tinetest dito yung mga skin cell natin, hair or yung mga blood and saliva. So, sa DNA profiling dito naman sa SAS, yung mga investigator daw tsaka mga analyst is kumukuha din sila ng small swab. Nagsuswab din sila ng small sample of dried blood para ma-determine nila ito kung ito ba is dugo ng isang tao. And then, i-develop din nila ito by DNA profile. This becomes critical when there are multiple victims. Nagiging critical daw yung pag-analyze nila ng DNA profile pag maraming biktima. Then, DNA profile may also indicate whether the perpetrator was injured during the attack. Yung DNA profiling daw, ini-indicate daw niya kung yung bang perpetrator is na-injured during the attack. As in the case of 2 DNA profiles found at the crime scene with only one known victim. Sa dalawa daw na nakukuha na DNA profile sa crime scene, isa lang daw po yun yung biktima. So,